Yes po, mga promotor po ng sigalot na ito sa BSKE. Alamin nga natin kung sino-sino sila. Pag-usapan po natin. Siyempre po, ako ay nag-iimbita sa mga napadaan lamang po sa aking channel, Coinersri. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Umpisahan po natin sa Senado. Majority po sa Senado ay bumoto po ng yes. Yun nga po, naipasa nga po yung Senate Bill 2816, 4 years term, at ang election po ay magaganap sa year 2027. At sino naman po yung nasa likod ditong 287 na ito? Pag-usapan nga po natin. Ang bill po ng Kongreso, number 11287, ay ang author po nito ay ito nga pong si yes po, ito po ay si Congressman Panaligan. Siya po ang author nito, at ang bumoto po ng yes para dito po sa bill na ito ay 152 or 153 po na kongresista. 5 yung nag-abstain at isa lamang po yung nagboto ng no. Ito nga pong si Manuel na Kabataan Party List Representative. So malinaw po sa mga boto ng mga senador na majority ay gustong-gusto nga nilang ma-postpone yung halalan. Lalong-lalo na po yung Kongreso, 152 or 153 ang bumoto po ng yes para sa bill na ito. Bagamat napagkaisam po ng dalawang grupo sa Bicameral Conference Committee ay 4 years po, at ang halalan ay magaganap sa November 2, 2026. Taliwas po sa mga ipinasa ng nilang batas individually. 4 years term po sa Senado, pero ang halalan ay 2027. 6 years naman po dito po sa Kongreso, at ang halalan po ay 2029. So 2027, 2029, wala pong na-out po yan, na-outcast, nalusaw, natunaw. At ang napagkasunduan po nila ay ito nga pong November 2, 2026. Bakit kaya? Alamin po natin. Alam po ba ninyo kung bakit doon po sa mga naipasa nilang batas magkabila ay hindi po nila inadapt? At ang ginawa po nila o napagkasunduan ay gagawin nga na 4 years at magaganap sa November 2, 2026. Dahil ang kanila pong binilang, ito nga pong dapat na natuloy yung halalan na 2022. So 2022 plus 4 years, edi 2026. Ano po ang ibig sabihin yan? Ang ibig po sabihin yan, precautionary measure po yan. Dahil na-declare nga po yung 2023 na unconstitutional, kung yung 4 years po nila ay i-date doon po sa 2023, so 2027 yan. So inisip po nila na mas malaking aberya. Kaya ang ginawa po nila, yung legal na taon na dapat may election 2022, doon po nila inarap. Maliwanag po ba? At bago po ang lahat ay magbibigay lamang tayo ng konti pampasakalye. Bakit lahat o alos majority, mayorya po ng Kongreso ay bumoto ng yes para sa postponement. Kagaya po ng naipahayag ko na sa mga nauna kong content, yun nga po, karamihan sa mga yan ay katatapos po na gumastos dahil nga sa kanilang kandidatura for re-election. So marami sa kanila nanalo naman. Natural, kagagastos lang po, bilyon-bilyon yung ginastos. Pagkatapos kung matutuloy yung halalan po sa December 1, malaking gastos din po yan. Kahit po yung mga termer na, yung mga hindi na po humabol, siyempre gusto rin pong makasave. Dahil kung matutuloy nga po yan sa December 1, kahit hindi sila gumastos, itong nagdaang halalan malulusaw na naman yung bulsin nila sa December 1. Yan lang po, napakasimple lamang po. Personal interest po yung kanilang pakay dyan. Dahil kung ang pakay po nila ay talagang mapalawig lamang yung termino ng mga nakaupong barangay officials, napakasimple lamang po Hindi naman sila lalabag sa batas. Tinanong nga po
ni Congressman Manuel, itong si Congressman Panaligan, na kung pwede po ba na i-extend yung termino pero ituloy yung halalan, yung mga uupo ang makikinabang doon sa extension. Sumagot naman po siya ng oo, pwede. Pwede pala, bakit ayaw po nila? Yun nga po, personal interest.